At ang mga Filipino-Chinese na nasa bansa, Oo. mga Taipan, malalaking negosyante, no, Son? Yan. Oho. Ano kaya ang kanilang masasabi Oo. at ano kaya ang kanilang obserbasyon sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Ngayong hapon, mga kababayan, di ba may session sa Senado? Oo, tama. Isa po sa tinalakay ang resolusyon ng mga senador na kumukondina sa China, diyan sa Chinese Ayun. Embassy particular. So, ibig sabihin, nadugtungan pa pala yung nangyari kahapon, no? Isang araw pa. Kasi di ba pumirma 15 senador no? Na Ba? ini-issue silang resolusyon kontra dun sa mga naging pahayag ng Chinese Embassy. Na ang naging punente yata niyan ay si Senador Kiko Pangilinan. Tama ba? Oo. Oo. Kanina ay tinalakay ito at nagsalita ang ilang mga senador. At ang gusto kasi nila, Jen, ay pag-usapan ito dun sa plenaryo, sa session, para na sa ganun ay madagdagan pa ang bilang ng pipirma. Kasi pwede pa naman daw na formally, dun sa session yan talakayin at doon ilabas. Tama. Pero sa kabilang banda din naman, ay magbukas din ng kaisipan ng marami siguro. Oo. Yun ang sinasabi ni Senate President Tito Soto, no? Yo. Teka lang, sabi niya, huwag tayo magpakabigla-bigla sa bagay na yan, no? Lalo pa nga, meron silang opisyal ng Chinese Embassy na gustong ipadeklarang persona non grata. Oo. Di ba? Oh. Si Senate President Tito Soto din na nag-float ng idea na yon, Jen. Na kung maaari ay ideklara na persona non grata ang deputy spokesperson ng Chinese Embassy. So, hindi yung ambassador. Hindi. Hindi yung spokesperson mismo. Kasi yung deputy spokesperson, siya ngayon ang aktibong sumasagot Sagot daw sa ng mga, sagot. At ang latest ay ay sinagot niya yung resolusyon na nilabas ng Senado dyan, yung 15 senador. Ito daw ay halos 30 minuto pa lamang na binabasa sa Senado, sumagot agad. Hindi, kasi matagal naman ng kahapon pa yan Kapagay, pinilot na kasi diba? nila. Pero formally, kanina ata nilatan sa plenaryo, di ba? Oo. Ang sabi ng Chinese Embassy sa pamamagitan ng Deputy Spokesperson Guo Wei, do not make a claim true. What matters is whether the argument stand up to scrutiny, not how many voices repeat it. Ang gusto nila sabihin dito, hindi naman tayo paramihan ng boses, kundi ano ba yung argumento ninyo? Ano ba siya kung titingnan mo, kung susuriin mo yung mga inililitaw na mga pananalita, kung gaya ng binanggit natin noon, kung aalisin mo lang muna yung emotion at factual lang, mas magiging maganda mas maintindihan natin itong pinag-uusapan dito Kasi kung tatagalogin natin yon, yung kumbaga yung alingaw-ngaw, no? Yung echo, ang ibig sabihin echo diyan yung nagsalita ng isa, nagkakampihan na. Di ba parang nag-iisang boses na lang kayo pero hindi niyo naman pinag-aralan mabuti kung talagang factual ba yung sinasabi. Ayun nga. Di ba? Ang gusto nung kabila, hindi, ang pag-usapan natin, punto por punto. Yan. Healthy discussion. Alam mo ba, eto kasi dapat ang lagi nating tanong, mga babayan bago tayo makisaw-saw sa issue, tingnan muna natin ano ba talaga yung pinag-uusapan. Ito, maganda. Ito yung sinasabi ko Ito, magaling tong dalawang to Tama rin naman yung sinabi ng Chinese spokesperson, no? Na hindi padami. Kasi nga, yung mga dilawan, parang mga batang kalye yan. Pagka nang asar yung kasamahan nila at binalikan, magsusumbong doon sa kasamahan at kukuyugin. At yan, diba? Ang pinag-uusapan po ba dito sa issue na ito ay yung pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, sa South China Sea? Ay hindi po, mga kababayan. Ay hindi ba yung pinag-ugatan? Hindi, hinahalo. Yun nga ang sinasabi ko, no? Nakitang-kita mo dito itong mga senador na ito ay talagang political, lang yung kanilang, kumbaga, nagpapasikat sila sa taong bayan na parang sinasabi nila, kami ay pagtatanggol namin ng, hindi naman West Philippine Sea ang
ang tinatarget dito noong spokesperson ng Chinese kung hindi yung ginawa ni Tariela. Anong koneksyon noong caricature na ginawa mong ano yung presidente? Katulad nga ng sinasabi ko kanina na bilang isang halimbawa katulad ni Tariela, ano kayo, ikaw spokesperson ka ng Coast Guard o nasa gobyerno ka, you do not make baboy-baboy the president of other country kasi ang mangyayari niyan parang pag hindi sumagot yung embahada for this in this pag hindi sumagot yung embahada ng China dito para namang napakawalang kwenta nitong mga taong ito na binababoy yung kanilang presidente at ang issue naman dito ay hindi naman yung West Philippine Sea kung hindi yung pambababoy sa kanilang presidente. Ano naman ang koneksyon ng bababoyin mo yung physical na anyo o ano ng presidente? Well, in fact, ang issue nyo rito ay West Philippine Sea. Napakalayo di ba? West Philippine Sea pinag-uusapan. Parang ang mga bata itong sila Tariela, sila siyempre nagsakayan na itong mga dilawan. Alam niyo naman, diyan magagaling yung mga sumakay sa issue. Puro naman mga talunan. Alam lang nila dahil yun ang mas matunog sa pandinig ng mga Pilipino at saka yun ang ating interes Pero ang pinagmulan po at ugat nito, gaya na nabanggit na natin kanina, ay yung pahayag po, yung ginawa mismo ni Commodore to, di ba? Oh, yes. Ng Coast Guard, na si J. Tariela. Pahayag sa Senado, sa isang event. Sa isang conference, sa isang speech niya. Sa isang eskwelahan natin. Sa De La Salle. Ang sabi nga niya dito, Jen, nung inilabas yung 15 senator na naglabas ng resolusyon na kumukondina sa mga kritisismo ng Chinese Embassy sa mga Philippine official, ang sabi ni J. Tariela, maraming salamat po sa ating mga kababayang miyembro ng ating Senado na piniling tindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang problema, hindi po yan talaga lalabuin talaga nilang issue para makakuha ng suporta. Kasi alam mo, Nelson, kung ating pagbabatayan, meron kasing tanong, dati na last year naalala ko, merong survey, kapag pinag-uusapan West Philippine Sea, hindi sa pro or anti-China, kundi ang tao napakataas ng interest kung babanggitin mo ang West Philippine Sea. Yun, totoo. Yun. Pero ang pinagmulan niyan, ayan pong nakikita nating picture na yan. Sa isang konferensya, ay naglabas ho kasi si J. Tariela ng mga picture ni Chinese President Xi Jinping na ginawa niyang katatawanan, Jen. Yung Pangulo ng China? Diyan nagalit ang Chinese Embassy. Hindi dun sa agawan sa West Philippine Sea, Jen. Hindi sila umingay dahil sa protesta natin dun sa West Philippine Sea, sa pag-agawan natin, kundi sa eksenang yan, dyan sa mga picture na yan, na etong nakakagalit pa sa kanila, Jen. I-deny ni Tariela na ginawa daw niya yan. Tapos may mga pictures pala. May mga video pala ata ang Chinese Embassy. At ang sabi ni J. Tariela, hindi ko naman pinangalanan yan Kayo nga nagpangalan na si Xi Jinping, hindi ko naman sinabi. Ay, sino ba yan? Ang problema. Sino ba yan? Putang ina, papamura ka dito. May video yung... Nakuha nyo ba? May video si Chinese Embassy na ipakita yan Binilang nila, ilang beses binanggit ni J. Tariela ang pangalang Xi Jinping. Alam mo, alam din ng marami ito, Nelson, ang presidente ng China, hindi isang sabihin na, meron silang mataas na klase ng pagkilala sa kanilang presidente. Hindi lang basta presidente, Nelson, kundi, ayaw ko, merong ibang tao. Sabihin, mas mataas pa sa presidente ang pagkakilala nila. Hindi lamang isang tao na kinikilala nila bilang presidente. Meron pa mas mataas doon na gano'n ang pagkilala nila, Nelson. Kaya gano'n ang paggalang at pagrespeto sa kanilang presidente. Ang problema, noong sinita si J. Tariela ng Chinese Embassy, humanap na ng kakampi, Jen.
Ayun. Naghila na lang kakampi at ang sinasabi, binubuli na tayo ng China. West Philippine Sea ang issue dito. Soberanya ng Pilipinas. Hindi po soberanya ng Pilipinas ang pinag-usapan. Yun pong mga picture na yon at yung pagsisinungaling ni Jay Tariela ang problema. So para bang dating dito, parang binastos niya ang presidente ng China? Ganun na nga lumilitaw na itinanggi niya. Nagsinungaling pa siya dyan. Ganon? Kaya kung sa isang malinaw na usapan, kung ikaw ang senador, Oo. susuportahan mo ba yung isang kahit na kapwa Pilipino mo, pero nagsisinungaling eh. Oo nga, Hindi no? ba? Di, Lantarang nagsinungaling dyan eh. ilagay natin ang ating sarili. Halimbawa, ang isang opisyal ng China nagsalita sa isang eskwelahan sa kanilang bansa, Oo. ipinakita ang larawan ng Pangulong Bongbong at ginawa rin katatawanan. Ay, magre-reklamo yung Philippine Embassy. Ay, tsak yun. Oo. O kaya naman kahit na hindi ka maka-administrasyon, bilang Pilipino, magagalit ka. hindi tama yun. Oo. Di ba? Ganun lang yung reaksyon. Magkaiba kasi yung kanina ko pa nga sinasabi, no? Magkaiba kasi, halimbawa, ako ang bumaboy sa picture ni Donald Trump, no? Binaboy ko bilang isang civilian at hindi naman ako taong gobyerno. Hindi naman ako Commodores. Wala namang hindi naman kikibo yung American Embassy, hindi yan magsasalita. Pero kapag ang bumaboy sa pagmumukha ni Donald Trump o ni Xi Jinping ay taong gobyerno at isa pang Commodores at spokesperson ng Coast Guard, may iba ang dating niyan. Parang kumbaga hinahayaan mo na yung gobyerno mo ay babuyin ang pagmumuka nung presidente ng ibang bansa na hindi maganda yan. Kasi meron tayo pinag-uusapan sa West Philippine Sea, of course. Ano naman ang koneksyon kung ala ka na bang ilaban na pakikipagdiskusyon sa West Philippine Sea kung hindi yung bababuyin mo na yung pagmumukha noong kanilang presidente. Ano naman ang koneksyon noong bababuyin mo, yung pagbabinaboy mo yung pagmumukha ni Xi Jinping ay aalis na sila sa West Philippine Sea. Tapos kakampihan nyo pa. Ang issue dito, yung wala kayong respeto sa sarili nyo. Hindi nyo alam yung ginagawa nyo. Di ba? Nung China Embassy. Kaya lang, itong mga, hindi ko maintindihan, bakit sila ay parang bulag din. Ang tingin lang nila siguro ay, eto, magandang eksena, bida kami rito. Ipagtanggol natin ang soberanya, kalayaan ng Pilipinas. Palayasin natin ang embahador na yan. Ganon. Mukha nga kayong pogi, pero kapag napanood, ng mga kababayan yung paliwanag at nalaman nila hindi ba ang pinag-uusapan diyan ay yung awayan sa teritoryo, yung agawan, yung bully? Hindi po. Ang pinag-uusapan dito, ang pinagmulan nito, yun hong ikinagalit ng Chinese Embassy sa atin. Kay Jay Tariela, hindi ho sa buong Pilipinas siya nagalit. Kay Commodore Jay Tariela lang. Ito pong pinag-uusapan natin, factual lang ito po Wala po tayo, baka sabihin, kayong dalawa kasi baka kumakampi kayo sa China, etc. etc. Hindi po Ito pong ating binabanggit dito, Nelson. Ito po yung katotohanan. Opo. Yan pangyayari, no? Ang nangyari, ay naglabas na ng kanya-kanyang mga statement, gaya na nabanggit natin kahapon, ang ilang mga senador. At ang naging issue na rito, ang China na ang nambubuli, hindi lang daw sa karagatan, kundi dito sa mga opisyal. Pati daw sa Senado, parang binubuli ng mga senador. Kasi, Jen, wala namang sinasabi dito senador, wala namang sinasabi dito Senado. Inano naman dito yung pangalan ni Jay Tariela. Nakisawsaw na lang itong mga siyempre, yan naman talaga ang papel ng mga dilawan, makisawsaw kahit walang kwenta. Ang ibig sabihin, pinalalaki niyo ang issue kasi dito ng China, maliwanag yung sinasabi ni Nelson. Hindi West Philippine Sea yung ikinagagalit nila kasi yung West Philippine Sea, matagal na ang issue yan. At sabi ko nga, baka patay na itong si Risa Ontiveros, patay na itong si Erwin Tulfo,
ay may conflict pa rin dyan sa West Philippines. Hindi matagal na issue yan. Ginagamit nyo lang itong issue na ito para sa political interest nyo. Huwag nyo kaming idamay. Huwag nyo idamay ang mga Pilipino. Maawa kayo sa mga Pilipino. Hindi ganyan. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan sa kanyang post, sabi niya, bakit ang Chinese Embassy gusto mong patahimikin yung mga bumabati ko sa inyo? Hindi nga sumasagot lang eh. Tapos ngayon, ang gusto nila, tumahimik ang Chinese Embassy kapag ka sila sinasagot. Ganon. Walang demokrasya kapag yung kausap mo ay ayaw mong pasagutin, di ba? Totoo. Oo. Kahit pa sabi mo na sa bansa tayo, binastos na, tapos gusto mo tumahimik na lang. Ay, hindi ganoon. Mali tayo. At katunayan, kanina habang nagsesesyon sila, tumayo si Senador Risa Ontiveros eh. Oo. Sabi niya, eto po, may bago na namang post ang Chinese Embassy. 37 minutes daw. Oo, eto, hindi ba sila titigil? Bakit mo patitigil? Nakikipagbangayan kayo. Siyempre, sasagot yan, di ba? Tama, nakikipag-diskusyon kayo. Kaya sumagot, binigay yung side nila. Ang gusto niya, ayaw niyo marinig yung side nila. Gusto niyo side lang nila. Eto ang masama, Jen. Oo. Ang gusto nila, kampihan sila ng mga Pilipino, ng mamamayang Pilipino, at para bang ito ay digmaan ng China at Pilipinas nang dahil doon sa Ganon? dahil doon sa taong nagsinungaling ng bastos, idadamay mo kaming lahat? Hindi ba, Jen? Hindi pwede yan. Papayag ba tayong ganun? Hindi. Na kinakaladkad tayong lahat sa digmaan na... Isinusuong tayo Isusuong mo kami sa Oo. kapahamakan eh. Oo. Hindi ba, Jen? Totoo. Bakit naman ganun? Sinubo nyo tayo tapos ngayon eh. Pero ba't naman, tataka naman ako sa mga senador natin. Oo. Ba't naman inalam ba nila yung ugat ng pangyayari? Alam mo, Jen, kung minsan, di ba, mas mabilis magsalita eh. Ay, oo naman. Mas masarap mag-statement eh. Totoo. Mas masarap kumampi sa isang issue kahit hindi mo naman alam, akala mo iyon talaga. Kasi halimbawa po tanggalin natin si Jay Tariela. Ang usapin dito ay talagang agawan na ng teritoryo. Yan, oo. Ang sarap sumama dyan. Totoo. Diba, makabayan ka, makapilipino, makabansa ka, pro-Philippines ka. Pero kapag naintindihan mo, hindi ang pinag-uusapan dito yung pambabastos ng isang tao doon sa Chinese president. Intindihin mo na, teka muna, akala ko ba yung West Philippine Sea pinag-uusapan? Hindi ho yan talaga. Hindi talaga yan. Baka naman ang maging katwiran nila dyan. Nason at Jen. Ito yung karugtong lamang. Kasi nauna talaga pinag-uusapan. Kaya nagpapainit ng issue ay ang usapin ukol sa West Philippine Sea. Naging kumbaga sidelight lang ang usapin nung pagsasalita ni Commodore Tariela doon sa isang eskwelahan. Kaya lang, Jen, kung hindi niya ginamit yung picture ni Xi Jinping at itinuturo pa niya at dinideny pa niya, wala sanang issue dahil matagal na po nating dinidiscuss Matagal nang nagsasalita ang mga opisyal ng gobyerno, mga senador, patungkol dyan sa West Philippine Sea. At totoo, napakarami na nating protesta Napakarami na. Isang bundle na yata ang protesta natin. Usapin na yan Hindi naman nag-escalate ng ganito. Tama. Alam mo ba ang sabi ng DFA? Kung pagkasabihin na natin, para matanggal ang doubt, tama ba yung ginawa ni Commodore Tariela na idinamay niya si President Xi Jinping? Ayan, dapat siguro tingnan na natin yung mga diplomatic officials natin. Ano ang kanilang reaction dyan? Sa statement po ng Department of Foreign Affairs na inilabas kahapon, medyo late na ng hapon ito So naglabas din pala sila? Naglabas sila ng statement. Sabi nila, ay kanila namang sinusuportahan ng mga opisyal ng Pilipinas. Kaya lang, eto ang problema. Doon sa bandang ilalim ay nakalagay, meron silang payo dyan May payo, may advice. Kasi kung ang pag-uusapan ay territorial disputes at kung ano pa bang hindi pagkakaunawaan, mayroong limitasyon. Okay. Eto, ang sabi dito, in interacting with foreign governments, pakiliwat mo nga sa wika natin. In interacting with foreign governments, sa ating pakikipagtalastasan sa ibang pamahalaan,
Oh. Both language and action should be firm. Dapat ang bawat salita at ang galaw Oo. ay firm. Oo. Anong tag doon? Yung Ano siya? hindi Ano siya, basta parang, matatag eh. Basta, ano siya, hindi siya magaslaw. Parang, ano lang. basta firm. Mas madaling oo. maintindihan ng mga Pilipino yan. Sige, sige. Firm and assertive in Oh. conveying the national position. Yan, oh. Matatag ka paglaban mo ang... May paninindigan ka Oo, dapat. oo. Yan, oo. But also, eto na, Pero ngunit, measured and composed in tone. Oo. yung tinatawag na diplomatic language. Inaano mo, sinusukat mo na hindi ka lalagpas. Ha? Oo. Dapat ay composed in tone. Yung tono mo, hindi masyadong nakikipag-away. Oo, tama. Pati mga salita mo, di ba? Yung ginagamit mong salita. Oo. Oo. Our statement should consistently position the Philippine government as taking the higher ground. Okay. Ibig sabihin, dapat doon ka sa advantage. Mm-mm. Ito ang dapat natandaan. Foreign heads of state Oh. and government Oo. should be off limits or at least treated with respect regardless of our personal views. Ayun. So, dapat daw ang mga leader ng ibang bansa at ang ating pamahalaan dapat irespeto should respect, ano sabi niya? Hindi na-respeto mo kapag ka magsasalita ka. Ayan. oo. Kung kaya mo nga off limits, huwag mong idadamay. Hanggat maaari. Oo. Hanggat maaari, wag mo idadamay. Ibig sabihin, Ang iyong sa loobin, yung Oo. personal na interest. kahit ano pa ang personal view mo, Oho. huwag mong idadamay ang leader ng bansa. O kung idamay mo, dapat respetuhin mo. Ayan. Kung susukatin natin dito sa pamantayang ito ng Department of Foreign Affairs, yung ginawa ni Commodore J. Tariela, mali po yung kanyang ginawa. Parang bagsak siya doon. Bagsak sa doon. Oho. Gumamit pa siya ng mga nakakatawang picture. Tapos nung sinita siya ng embassy, nagalit siya, i-deny niya. Oho. Nung sinagot na naman siya at hindi, eto may picture ka. Eto yung salita mo. Tapos may audio pa. May audio. Oo. Xi Jinping, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 yata. Oho. Ang ginawa mo, nagtawag ka. Nagsumbong ka Hindi naman sa yata- Senado. Yung mga hindi naman naman? alam ang usapan, nakisawsaw dyan, ha? Para lang mapunta sa limelight. At mas matapang pa kaysa Mas doon sa... matapang pa. Diyan magaling si Risa Ontiveros, sila Erwin Tulfo, sila Kiko. Diyan sila sanay yung mali ay kumbaga sa salitang taga-media sinasalsal nila o pinalalaki nila yung issue kahit mali, no. Ang sinasabi ko naman dito kasi, no, ito kasi issue ng hindi naman issue ng West Philippine Sea yun. Yung sinasabi ni Ka Nelson, hindi ito issue ng West Philippine Sea kaya nagrereklamo yung Chinese embassy. Nakalagay nga doon pangalan ni J. Tariela. Particularly doon sa ginawa ni J. Tariela. Hindi dahil sa West Philippine Sea. Ang problema rito, itong si Erwin Tulfo naman, nagyabang at pinalalayas. Ang hindi ko maintindihan dito sa tarantadong senador na ito, no? At itong tarantadang senadora na ito si Risa Ontiveros at saka si Erwin Tulfo. Kayong dalawang mga wala kayong kwentang senador. Galit na galit kayo sa China. Pinaalis mo yung China, Erwin Kupal. Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang magiging implikasyon kapag umalis ang pinalayas mo ang embassy ng isang bansa? For this ay yung China. Pag yan ay umalis, hindi yung embassy lang ang umalis, lahat ng ng China ay mawawala yan, yung sa trade, yung sa mga yung mga manpower, lahat mawawala. Sabi ko nga sa inyo, hindi na kailangan gerahin tayo ng China para tayo malumpo. Wag lang silang makipag-trade sa Pilipinas. Wag lang silang itigil lang nila yung pakikipag-trade sa atin. At lahat ng mga Pilipino wag papuntahin sa kanilang teritoryo. Tapos na tayo.
At kapag sinanction tayo, at kumbaga sinanction tayo ng China dahil wala na sila rito, paulit-ulit ko sinasabi, sa tingin mo yung mga karatig bansa na kaugnayan natin ay hindi rin tayo isasanction yan na kumbaga hindi nga magsasanction ng legal yan, pero sasabihin lang ng China, ano yan sinasanction namin kung makikipagnegosyo kayo sa Pilipinas, huwag kayo makikipagnegosyo sa amin sa China. Sa tingin mo, sino pipiliin for example, Vietnam o Thailand, pipiliin ba ang China o pipiliin ang Pilipinas? Kayo kayong mga senador diyan na puro kayo katarantaduhang may pa persona ng grata pa kayo. Alalahanin nyo, yung ekonomiya ng bansang Pilipinas, malaki ang epekto ng presensya ng China diyan. Yung mga OFW na nasa teritoryo ng China. Anong mga tanga ba kayo? Ang may kagaguhan dito si Tariela, tapos ang tagal-tagal na pinag-uusapan niyang West Philippines. Hindi naman nagsasalita ng ganyan yung Chinese embassy. Puro doon sila kung ang pinag-uusapan na yung West Philippines, doon lang sila nag-ano, pero binaboy nyo kasi yung presidente. Kung halimbawa lang, merong yung isang tauhan ng China government ay babuyin si Presidente Bongbong Marcos, di ba magagalit din kayo? Mahirap kasi sa inyo yung mga diskusyon nyo pang kanto. Paano nga? Isipin mo, isang senadora na dating komunista, isang dating aktivista, si Risa Hontiveros. Ano matututuhan mo dyan sa ganyang klaseng senador? Ito si Erwin Tulfo na isang nag-American citizen, tapos news. Anong matututuhan nyo sa mga ganyang klaseng mga senador? Wala. Walang ituturong mabuti yan sa mga Pilipino kung hindi yung kanilang pamumulitika. Wala kayong matututuhan dyan sa mga senador na yan. Anong klaseng mga senador may palayas? Ano ba kayo? Tapos honorable ang tawag sa inyo, hindi kayo marunong. Takay ng mga gagong to. Di ba? Naghamon pa na lumayas kayo rito. Ang bigat naman ng salita na yon, ano ha? Para bang alam nila ang consequences kapag nagputol ng diplomatic relations ang Pilipinas sa alinmang bansa. Natawa na lang ako. Alam kaya nila epekto na, ano? Ewan ko sa kanila. Aywan ko lang po, kami po, pangkaraniwang mamamayan. Kami, mga kaboting kahoy lang naman. Opo. Pero sa dami ho ng pangyayari sa bansa, mula noon pa, yun nga yung sinasabi ko, kung ba't hindi mo mamumura itong si Erwin Tulfo? Tangay lang Hindi ko maintindihan kung bakit. Alam mo, ang China, isa sa pinakamayayamang bansa sa buong mundo. Amerika, yan, China. Tapos palalayasin mo sa bansa mo, puputulin mo yung diplomatic relation nyo. Yung diplomatic relation, yung embassy na yan, ano lang yan, maliit na, pero yung pangkalahatan yan, yung trade, yung manpower, yung mga business, kumbaga, yun yung nakakatakot dyan, Erwin Tulfo. Sa tingin mo, pag umalis yung Chinese embassy sa Pilipinas, hindi papalayasin yung mga Pilipino at makikipagkalakalan pa yan sa Pilipinas. Saka yung makikipagkalakalan, saan nyo ngayon kukuhanin yung mga yung benepisyo nyo na nakukuha nyo sa bansang China? Halos lahat ng mga ginagamit nyo dyan sa Pilipinas ay made in China. Hindi naman natin kayang bumili ng made in USA at mahal.
ba't hindi ka mapapamura sa putang ng Erwin Tulfo na ito, saksakan ng yabang? Pag nakita kita dito talaga sa Hong Kong, papahiyain kita, hayop ka eh. Huwag kang pupunta rito, hayop ka. Napakayabang. Oh. Gigigil ako sa... Alam mo, tigilan nyo na yung pamumulitika nyo. Hindi, kayong mga Pilipino, matuto kayong mag-obserba, matuto kayo na tingnan kung ano ba yung pinagagagawa nito at kung ano epekto sa inyo. Itong ginagawa nila na ito is just a political propaganda para sa kanilang political interest, hindi sa interest ng Pilipino. Isipin mo, palalayasin mo yung isang embahada ng China. Hindi tayo pro-China, pero naklampucha. Anong mangyayari sa bansa mo? Hindi, ewan ko. Gigigil ako sa mga puta. Ay, Diyos ko. Pagka ganito mga senador nyo, talagang ewan ko. Mapapaputang ina ka na. Palibasa, mga hindi naman, ewan ko ba, mga senador na pinagboboboto nyo. Putang ina. Babaero, lalakero. Aktivista. Adik. Presidente, adik. Kaway na nga. Saan pa ako mapunta rito?